Good morning, Sir Ted, sa inyong program at sa ating mga kababayan po. Ano po ang magandang balita kung meron man, Direktor, para po sa ating pangitain sa presyuhan ng petrolyo on Tuesday? Well, may mataas ho ang chance na ho, napakataas na ho, 4-day trading na ho, na may rollback tayo on all liquid petroleum products, gasoline, diesel, kerosene. Ang gasoline ho natin, baka umabot ng 4 peso ang rollback. Ang diesel umabot ng 8 peso at yung kerosene umabot ng 10 peso per liter. So ito ho, Sir Ted, ay 4 na trading. Posible pa ho itong magbago. I hope hindi malaki o hindi mag-reverse for the 1 day ngayong Friday no na trading. At ito'y estimate ho natin at ito'y titingnan din natin ho ang mga actual submission ng mga oil company para ho ma-match natin ang kanilang estimate with our estimate. Great! Kumbaga, salamat po, may relief tayo. Pero, Direktor, totoo ba na itong last week, humihirit ang mga oil companies na mas mataas pa na increase at nagkaroon ng kaunting pagtatalo ang departamento at saka mga kumpanya? Well, yun nga ho at kaya nga ho nagpatawag ng emergency meeting si Secretary at siya mismo ang humarap sa mga oil companies at ang naging usapan niya ho ay magkaroon na ho ng allowable range kasi nga definitely yung isang computation does not fit for all, no? At tiningnan naman namin ang kanilang submission, unbundled na mga submission ng bawat oil company at nakita namin yung range ng kanilang FOB, yung product cost, yung premium, freight at saka insurance, including yung biofuel. Yan ho ang 5 major items na inalaw lang ni Secretary. So in other words, wala ho dapat dagdag doon sa profit margin, sa other cost, yung sinasabi nilang cost recovery for the losses in the past adjustment, hindi yung inalaw yan. So, 5 items lang ho. Dahil nga, ang rason, nakatak-in naman talaga yun. Hindi naman namin ginalaw yung pump price. Ang ginagalaw lang ho natin ay yung adjustment on a weekly basis. So, ang sabi namin is, dapat yung 5 item lang kasi yun lang naman ang moving. Of course, nandun pa rin kasama dyan yung, yung exchange rate, no? At nakita ho natin yung acceptable range, yung lowest to highest na mga ginawa nila in the past 2 weeks. For example, may dumating kang 3 importation, nakita namin na sa 3 mo, may range ka from $10 per barrel na premium to $12 per barrel. Yun ho yung inalaw natin, yung range na yon. Pero hindi na ho namin inaalaw na aalagwa na naman dahil sa discretion lang nila, hindi ho yun napag-agrihan. Okay, sige. So, well, you may agree to disagree, pero ang ating pong hinahanap talaga dito ay rollback. Kami pong mga pero tayong mga consumer. Babantayan din ho natin itong range na naman dito kasi ang ayaw naman namin na sa estimate natin may rollback pero mag-i-increase sila. So hindi ho pwede yun. So ang kailangan lang ho namin ma-maintain ay yung acceptable range na based doon sa kanilang actual importation na mga cost. So, yung 5 item nga na yan or 5 cost component na yan ang tinututukan. Yes, yung mga elementong binanggit po ninyo, sandali lang, baka kung ang inyong sinasabi dapat rollback tapos sila ay mag-uumento, para bagang force majeure na yan, ha? Pwersahan na yan. Hindi, joke lang. Opo. Opo. So, okay. yun ho, yung naging estratehiya. So, hindi na, dati talagang sinigurado natin na dictated. Ngayon, nagluluwag tayo to acceptable range. Opo. Pero dictated pa rin yung acceptable range na yan. Until na mawala na ho yung EU 110 at mawalan na ho kami ng legal basis to implement this directive to implement a price adjustment. Okay, sige po. So it's loud and clear. So aantabay po tayo. Pero ngayon, ang forecast po, mga aabot sa 8 sa diesel, 4 sa gasolina. Yan. At sa mga gumagamit ng gas,
Sa gas, magkano, Director? Magkano po, Direktor? Aabot po ang estimate sa 4 peso per liter ang rollback. Ang diesel ay mukhang aabot ng 8 peso. Yung gas, yung oo. kerosene. Kerosene po. Kerosene naman ho, mga abot siguro ng 10 peso. Again, Wow! subject ho ito sa Friday trading. Opo. Oo. Sige. At of course, yung allowable range no na sinasabi nga na Alright. i-accept naman natin na meron silang mga cost component na Mm. subjected sila sa Sige. iba-ibang range. Okay. Sige. So, kami po aantabay nga sa last trading day, pero yung nga po ang inaasahan nating trend. So, Rollback. Director, maupay nga aga, damong nga salamat, and happy weekend, sir. Magandang umaga sa inyong programa, Sir Ted, at anytime ho, at sa ating mga kababayan din po. Magandang umaga. Salamat na marami. Director Rino Abad ng Oil Management Bureau ng Department of Energy. Yan po ay relief sa ating lahat. Nagpakarga na ako nung isang araw kasi... Ako talaga inantay ko yan. Oo. Di ba Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.